Welcome po sa ating magbasa ng Biblia dito sa ngayon sa Genesis chapter 4 verse 1 to 26. Si Cain at si Abel. Sipingan niya Dan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nagsisilang ang kanyang panganay na lalaki ay sinabi ni Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh. Kaya Cain ay pangalan niya dito. Sinundan si Cain, isa pang anak na lalaki, at Abel naman ang pinangalan nila dito. Naging pastor ito at si Cain naman ay naging magsasaka. Dumating panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ari niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay na kanyang kawan. Pinatay niya ito at sinundog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinulugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi may larawan ng mukha ni Cain sa kasinti ng galit. Kaya sinabi ni Cain, sabi ni Yahweh, anong kinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat ka magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang dapain ka. Nais nitong pagalihan ka, kaya kailangan mapaglabanan mo ito. Isang araw, niyayaan ni Cain ang kanyang kapatid, Abel, pumunta tayo sa bukid. Sumama naman ito, ngunit pagdating nila sa bukid, ay pinatay ni Cain si Abel. Tinanong ni Yahweh si Cain, nasaan ang kapatid mong si Abel? Sumagot siya, hindi ko alam. Bakit? Ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? At sinabi ni Yahweh, Cain, ano itong ginawa mo? Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at tumingin ng katalungan. Sinusumpa ko kita ngayon at hindi mo na maaaring bangkalin ang lupa dahil dumanak doon ng dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Bungkalin mo man ang lupa upang tumnan, hindi ka makakani, wala kang matitiran at magiging nagalag ka sa daigdig. Napakabigat naman parusa ito, sabi ni Cain kay Yahweh. Ngayon, pinapalait mo ako sa paningin ito upang malayo sa paningin at paglagalag sa daigdig. Papatayin ako ng sinumang makakakita sa akin. Hindi, sagot ni Yahweh. Parusahan ng pinagbibayo at sinong papatay sa iyo. Kaya tinagilan ni Yahweh na palatandaan si Cain upang maging babala ito sa sinuman, ito hindi dapat patayin. Iniwan ni Cain si Yahweh at sumira siya sa lupainan ng Nod, isang lugar sa langan ng Eden. Sinipingan ni Cain ang kanyang asawa, nagdalang tawa ito at sa kanak na isa pang lalaki na pinangalanan ng Enoch. Pagkatapos, nagtayo sa Cain ng isang lungsod at tinawag na Enoch bilang ala sa kanyang anak. Si Enoch ang kanyang ama na Irad, ama ni Yulael, anak naman nito si Methusael, ama ni Lamech. Nag-asawa si Lamech ng dalawa, sila Ada at Sela. Naging anak ni Ada at si Habal at ang ninuno ng papasol ang mga baka at mga tunutida sa tulda. Kapatid dito si Jobal na sila mga ninuno na manlungsog ng arpa at dauta. Naging anak naman sila si Cain na ninuno na lahat ng panday na kagamitan sa sul at bakal. Si Cain naman ay kapatid na babae si Naama. Sabi ni Lamech sa laban ng asawa,
tingin ninyo itong aking sasabihin, Ada at sila, mga asawa kong giliw, may pinatay ako isang karaya, kakabataan, sapagkat ako'y kanyang sinugatan. Kung saktan kain, ang parusang gagawan sa'yo pitong patong agad. Ngunit kapag ako ang siyang sinaktan, 70 patong ang kaparusahan. Muling pinangalanan ang kanyang asawa at ito'y nanganak ng isa pang lalaki. Sinabi niya ng ina, binigyan ako ng Diyos sa kapalit na Abel na pinatay ni Cain at ito tinawag niyang Seth. Si Seth ang ama ni Enos. Noon nagsimula tumawag sa pangalan ni Yahweh ang mga tao sa kanilang pagsamba. Purihin po, Panginoon. Purihin po ang Diyos.